Ya, kaya serisado kita di oh. Datan pang matigba ka dinong summer. Nagtirikdagan sa daon, basta may mga bunga oh. Yan, nakita nindo yan. Maninindo yan oh. May mga bunga. Yan. Kaya sa agribusiness, possible talagang kumita. Kaya ni business, kikita ka ng kwarta pero maging kung kita number conscious. Sa negosyo kay importante yan ang number eh. Diba? Magalaw sa amin may pangod. Yan o. Ayaw ko abuno. Ayaw ko set of tools. Ayaw balde ng tubig. Yan, naka-schedule na sa akin ng mga gigiribon nga naldaw. Actually, nagapuna ako. Kabaribi na ako ng karabasa. Mga seedlings ko sa seedling tray. Nakabawag na ako ng mga manok. O ni, magabit-bit ako sa ading balde. Tapos sa ading mga epictus ko. Para may padagos pa rin pihagi buko dito sa atin na hardin ng Pantasya. Yan o. Tranquilo na sa mga manok ko sa kulungan. Nakabarog ko na, mga makusog na. Kaya mga porsa doon ang magpapraturaok. Yan. Nga na, bago ako pasirin dito sa pigkalutan ko, kaya pa magkayo nga ito, tabing swate, hindi magtikdag dito sa kalot, sa tubig, magabutang anay ko sa ading abuno. Yan, kombinasyon ng urea tapos triple 14, 50-50. Yan. Yan. Tapos, iula ko din sa balde. Dito. Yan. Pakula ko din, bubukagon, tutunawon. Tapos ibabaribe. Yan. Yun. Yan pala ang kombinasyon ng organic tapos inorganic. Ang organic na fertilizer na halo ko. So, fish amino acid. So, fish amino acid, isinuso ko na dito. Okay, makita nindo itom na oh. May mga subo-subo ya dita. So, kinurusoan ko sa paglaba ko, hinalo ko na dito. Ta ora mang problema ki ngayo dito na sabon. Ta ang sabon baga ay yan halo na ano ito? Disinfectant, deodorizer. Kaya okay man siya na ihalo sa pataba para ma-disinfect sudaga na nagakausa ning bacterial wilt. Bacterial wilt. So nagalupa ano ang ugat o ang gamot sa tanom tapos nagakausa ning pagkatigbak na. Ang babaribyon ko o to. Yan. So nakalis bagang bagyo si bagyong Aghon. Matindi sudarang uran. O di grasya to rin man la Diyos. Hindi man kita dinilag na numak sa Gaparos, maski nga ni sa parting norte sa Pilipinas sinakob. Pero maski propono bukan grabe. Dito sa atin, Portes Uran, alin sa pagkatigang ng guide ng matinding summer, binubuan kita ni matinding uran. Kaya, yan, nakarecover, nagberde sa mga tanong ko. Yan. So mga suwa ko, nagtirikdagan so down ng grabing init. Nga na nagapuna mag-ugbos. Ang kagayunan, takasabay ng pag-ugbos, pagburak. Kaya, dadagdagan tayo ading ang suplemento sa pataba. So, may mga organic na yan dyan sa natatanuman sa suwa. Pero nawaran siya ng bisa dahil ng sobrang init. Nga na, tanadumog na naman, mag-epekto na naman siya. Pero dadagdagan tayo ng suplemento sa ading ang kombinasyon ng fish amino acid tapos complete fertilizer na may urea. Yan. Kaya nang damlag, agapon, mga alas 3:30 mata na ako eh. Nagparakita ako ng mga business clips, manungod sa negosyo, na magayonon. Na-inspire na naman ako. Kuminusog na naman sa akin na well-being.
sa akin na pagkatao, managad sa akin na plano dito sa farm. Kaya pan talaga passive income. Ang pagpupuon talaga sa negosyo malang pagal. Ang pag hindi nasasabutan sa mga tao sa palibot, ang sa atin ng mga kaisipan, nagiging mabagal ang pag-asinso. Bukod man hindi actually sala, nagkataon lang na hindi nila ma-absorb ang impormasyon, tapos kung anong benepisyo pwedeng makakunin na pag-abot sa panahon. Tapos sa pag-invest talaga sa negosyo kay puning kapital. Kaya pag limitadoan sa atin na kapital, siyempre maghanap kita ng investor. Ang investor man, apwersan i-invest nindang kwarta, i-invest man ninda sa tiwala. Nga na, pag nagpalian sa dito, wala mangyayari. Dapat talaga mag-go hand in hand, dapat sabayan na duwayan. Kung mag-invest ka dapat, so kwarta, sabayan mo ng tiwala. Yan. Tapos siyempre, pag nawaran ka ng tiwala, baliwalaan investment mo, pwedeng magkayo lang ng kompromiso. O yan o, pakatapos ading matunaw sa abono dide, tapig para bukag ko na, ibubutang dide sa balde. Nga na, pakabutang sa balde, kabanga sana, kabanga lang sa balde. Kahaluan ng tubig. Mga bomba kita dide sa Jetmatic. Dagdagan ta ding tinunaw na abono. Nga takay pon dagdagan ng tubig. Para hindi masulo so tanom. Hindi masulo so gamot. Kung triplicator silang, marami pero may urea eh. Ang urea, mainit sa tanom. Malipot siya pag natunaw, pero pag na ibaribi mo na sa tanom, pwedeng masulo ang gamot sa tanom. Ibang klase ang epekto sa urea pag natunaw. Dapat pan siya. Medyo marulabsay lang. Yan. Ayan o. Ano sa akin na bomba. Kaya hindi ko pa natutuban sa kalot. Gusto ko ng akadon gila yun. Magamit ko sa surface water. Pero, yan na. Ay nakita bagong kalot. Kaya, tatuban ko na lang. Ayan, ay ako tabo. Ay ako tinunaw na abono sa balde. Magabarido kita. Saro-saro. Amoy adi saro sa mga dapat mapakaray ko dito sa farm. So, sa akin na watering system, dapat buti naman naman, no? Oh. Siyempre, pag-abot sa panahon, i-deligar ko ading trabaho yan, sabi nga ni, dapat daw, you have to learn to delegate the job because there's nobody making wealth by means of doing the job all by yourself. Matinding English at din ko daw na ukudan. So gusto sabihin sa talk, ang trabaho dapat i-deligar. Tawara man nagayaman sa sisulo na trabaho. Dapat i-deligar talaga. Kaya mga parauma dapat makaagad man sa pag-deligar. Although, observe ko hindi na ipiga papakyaw nindan pagpatrabaho. Tapos nagabakas-bakas na sana sa produkto. Okay yan to. Nagkakadiferensya lang sa scale. Sa kada kilaan sa noong pinagkakakitaan. Kung halimbawa sa kada pagani, magkakita ka man sa naning sabihin tang 20 mil. Kapag pinapakyaw mo subos sa trabaho, minus na sa mga gasto sa halimbawa ng sabuno, sa spray, sa amin. So matatada na halimbawa sabihin ta 20 mil sa lugning sambulan, babangao na sa nato ninda. So kabanga ng 20 mil, 10 mil lang ang maparangop dito sa tagsa dire. 10 mil man ang paparangop dito sa nagtrabaho. Yan. Pero kapag big times 10 mo yato, siyempre may 100,000 ka. Kaya it's a matter of scale, di ba? Sabi nga, there is money in many. Kaya kung mag-invest kita, dapat aim for a sustainable income. Amo yan ang mga bagay na gusto kong mangyari dito sa akin na farm tayo. Tulong hektarya man sana pero mapagalo ng pag-maintain ng daga. Ang sarong real property, kapag hindi mo na-utilize, it can be a non-idealistic non-ideal business. Gusto sabihin non-ideal business, mag-accumulate siya by means of asset appreciation lang. Kung babakal ka ng property, hayaan mo siya na mag-lease ng mga pirang taon, ang property hindi man nag-depreciate. Apwera kung agyan ng kalamidad, halimbawa binaha, so pwede siyang mag-depreciate. Pero kung areglado man ang location sa property mo, after some time nag-appreciate yan, ang value nagitas. Yan, ang ngaransan, tax assessment sa sarong property nagitas. Pero mas magayon kung ma-utilize ang daga, no, magamit siya sa negosyo. Dahil siyempre, so real property mo nag-accumulate na sa value taon-taon by means of yun na, so appreciation ng value.
Aperasan, so ibintang mo dito sa daga, nagkakita pa ng kwarta. Halimbawa, kung halimbawa nagpatanom ka sa 3 hektarya ng tulong ribong suwa. Kung kaya sa every hectare dapat ay ka 1,000 trees or plants of calamansi. So that will be 3,000 plants in 3 hectares. Sa 1 hektarya, pwede ka mag-ani ng mga mga 10 tons every fruiting season. 10 tons, so that will be 30 tons sa 3 hektarya. 30 tons, sabihin tang 50 pesos ang kada kilo. 3 times 5, that is 1.5 million sa 3 hektarya. Dakulo na kwarta ko tadi. Sabihin tang makapagpabunga ka lang sa lagning isang taon, kaya di mo na masyadong bombahan ng pampabunga. Mag-asa ka lang sa natural, and then supplement na lang para magdakil ang bunga. Tapos pagkatapos ito, daw sa rong basis kasi na magprodukto, pwede kang kumita ng mga 1.5 million. So pwede na, di ba? Ibawas mo sa mga gastos, sa labor, so sa abono, magiging sustainable na siya. Ayun ka na siguro, maisasaray ng mga sabihin tang kabangasan 1.5. Daw sabihin tang mga 600,000, pwede naman. Ano? Pwede naman siyang pagkakitaan o kaya sandalan ng sarong pamilya. Ang dipisi lang, ang proseso sa naong pagpapabunga, bukan oro-orada tapos bukan simple. Okay, po kang magpagal. Okay, po kang magalat ng panahon. Okay, po kang magkapital. Kaya kung di ka makatiyo sa ito, ang mangyayari talagang mag-isip ka na lang ibang bagay para mapagkakitaan ng insigida. Ang problema naman, pag napabayan mo yan itong mga ipig-invest mo, mga pananaw, sirisade, o di, imbes na mag-ani ka ng 1.5, kantidad na 1.5 million sa loob ng isang tao, tibad king ura ka mapudo. Yan. Hindi mo man nasikaso. So nagastos ka dito sa mga seedlings, hindi mo man napabunga, tapinistiman na, o di, sayang suokuan mo, investment mo, di ba? Kaya sirisade sa agriculture talaga, pusuan din. Pag hindi mo talaga nasikaso, wala man mangyayari. Paano siya maging passive income? Delegation. Tama itong sunadong kong video kay Nandam Vlog. Wala daw kuno nagayaman sa pag-akon sa nga amin na trabaho kay pag-deligar. Yan. Siyempre, pag nag-deligar ka, nakukompute mo naman kung pira ang mapapasi mo, pira man ang mapapadon sa mga trabador mo. Kaya sinisanda kita, pagkatapos ng summer, riparuan nindo kung na nagaturbo na. Ayan, ay bagong sanga. Ayan close up. Ay yung mga bagong sanga, pero kasabay ng bagong sanga, ay kasabay ng mga burak. Yan ang sabi ko sa indong garilus sa pag namurak ang suwa. Kita nindo kung ano kasadaya ding suwa diyo. Sa diyo itong pa. Markuted ya ding suwa. O diba, yellowish ang daw na de. Ang diso epekto ng summer, nagulpi adi. Pag na akong matigbak na adi, pigtaga baribi ko lang. Pero nga na inura na, kita ang epekto sa suwa. Yan, nagburok agira rin sa daon, nagabago ng sanga, tapos kasabay ng sanga, ay nagaluan ng mga burak. Maaninindo yan. Yan. Yan, di sarumpon pa sana. Sarumpon pa sana di. Ipaw no, ayak ko sa di 600 ding poon. 600. Sirisari ka sa day na poon, alimbawa di grabe namuti ng mga burak nagurulot. Ipon masustiniran ko adining bastante nga abono para magbirilog, hindi magtikdag. Ngana, sabihin ta, ading sa day na punuan di magbunga ning 1 kilo. Pero ading magkabirilog ading mga burak adi. Bukan sana basta 1 kilo. Sabihin tang mga 5 kilos. 5 kilos, 5 times 6 pero yan. Bukan 5 times 6. Pero yan 5 times 6, 30. I-times mo yan sa pero adi 600 na poon. 5 times 6, 30. 30 times 6, 3 times 6, 1,800 kilos na bunga ning suwa ang pupudoon mo. 1,800 kilos, 1.8 tons na suwa ang pupudoon. Sa kada sirisadi 5 kilos lang. 5 kilos lang na bunga sa sarang sirisadi. Yan. 1.8 tons of suwa ang pwede mong mapudo. I-times 50 mo na lang yan. Maluyan ako sa mathematics, mambira yan. Compute na kamo. 1.8 tons times 50 pesos. Ang presyo sa suwa nga na, siguro nagbaba na nito, kasusad 150, naging 120, siguro nga na 100 na lang. Di ko sigurado. Sabihin ta 100, pwede kang kumita ng pira 180,000. Di ba? So may kwarta talaga sa suwa. Kaya serisado kita di. Datan pang matigba ka din ng summer. Nagtrikdagan sa daon. Bata may mga bunga.
Yan, nakita nindo yan. Maninindo yan. Oh. May mga bunga. Yan. Kaya sa agribusiness, possible talagang kumita. Kaya ni business, kikita ka ng kwarta. Pero maging, kung kita, number conscious. Sa negosyo, kaya importante yun ang number eh. Diba? Hindi mo pwedeng puro ka na paluan sa kwarta. Dapat ay biltada. Kaya limaw sinisaryo, magpa-recover ka sa swa. Pero reparuan nindo. Mintras na nag-recover ang swa, unang nag-roll dot dyan. Kita nindo. Kasabay sa pag-recover sa swa, burak ang nagaruluan. Paing gustong burak. O yan o. Maninindo. Yan. Kaya, kung nagaduwa-duwa ka mo mag-invest sa agribusiness, try to consider this. Uning piyagibo ko. Ang swa is a very good plant to generate income. Maski magbarato siya, hindi man siya minabaratong maray. Sabihin tang pinakabaratong swa na ibininta mi 45 pesos o kilo. Sa wholesale yan. Yan. Sabihin tang 45 pesos per kilo, makaani kaning sarong tonelada. Ako lang kwarta na bagabakan. Yan sirisadi Tinira man na rin ng grabing init, pero mintras na nag-recover, nagaluwa na mga burak. Yan. Big shock siya nung init, tapos biglang uran. Yan. Kaya, tigitsagaan ko adi nga na. Mura pa masyadong wansa ko. Ayaw ako magayon na plano dito sa farm. So makakita sa ding video ko, mag-chat ka mo sa akin. Takingan kwarta nindo medyo nagasuro-suro pa dyan. Tibad mapakinabangan tayo dito sa farm ko na mapakareta di. Siyempre mag-engage kita into a contract. Ayaw ako raraniyo na bangko sa Lunes. Wala, sabi ko na sa Indo. Ayaw ako raraniyo na bangko. Yan, akimamo yan bangko na mag-invest sa akin. I will go for my plan. Pero kung halimbawa i-agent sa Indo interesado na magsugal ng puhunan. Of course, hindi man ako magasugal ng wala ako garantiya. Ayaw ako i-garantiya in kaso na magkasiring-siring sa magburubulilyaso. Ayaw ako ikaka-garantiya sa Indo na hindi man kamo manginayang sa investment nindo. Iba talaga pag nag-isip ka ng future. Pero share ko lang sa Indo. Aram mo na, posibleng magkayo kita ng food shortage pagabot sa panahon. Kaya ang aim tayo is towards food sustainability. Pero dapat, aside from sustaining the food production, kaya po magkayo magiraray ng reliable source of income sa farm. Kaya kadakasan mga parao mata nag-give up na san paguma, san pagtanom, san kung ano-anong pigagibon ninda sa farm ninda dahil sa mapagalon, tapos kulangan dilin siya. Yan na. Dapat makigibo ako ng estratehiya na maging model ya ding gigibong ko dito. Tabing masabitan na ang pag-farming is sarap siyang profitable venture na pagparulan sa ato ng mga kapital. Kaya amo na ya di. Bala na ka mo dyan mag-isip-isip kung ano yung sabi ko. Kapanipaniwala o bakon. Basta kita nindo. Sa swap pa sa natin. Yan. Kaya ang mga sabing hindi dapat mag-ratsabot. Hindi daw kita dapat magtampo sa mala Diyos kung iagyan kita ng rimalaso. Pagkatapos ng rimalaso, ayan na, may paglaom. Diba? May paglaom. Yan. Nga na, lawig na naman natin sa akin na vlog. Pero sana may nautudan ka mo. Ang sa akin ng sakripisyo sa nga na, piga sabing pasipunan man sa nayade. Sa negosyo baga, ang pagkapital, wala ka pa man piga asahan nakita, di ba? Kaya magkapital ka pa sana. Mag-invest ka pa man sana eh. Wala ka pa masyadong piga asahan nakita. Kaya, hold on lang ako, kaya kung maging makasagdi sa akin na ambisyon, sa akin na plano dito, sa akin na farm. Nga na, kung hindi adi mangyari dito, hanap ako ng ibang lokasyon para mangyari ang plano ko. Dahil, sinisari, nag-invest na ako ng panahon dito ng salag ng 2 taon. Magayon gaya naman ko tanan sa akin ng mga investment, kita mo yan pagabot sa panahon, di ba? Ay di alimbawa magparasyar. Magkakirita di mga siring sa di mga pananam. Masarigan nga bunga sampin niya. Adong nga siring nga sandi, di nga sa bulod, pero nga malanubuon nga tanom, matubangon. Uno nga magkaorkadan ta didi. Ay, pag nag-invest ka pala nga, pag nagpundar ka, dapat pala nga kita. Nagtanom ka ng sarong poon, tinawang ka na ng sarong masarigan na bunga, ayo ka pa sisigundang mga pantanom. Siring pala nga sa ading konsepto sa negosyo. Pag pakapudoan mo nga sa ading bunga, ang corona ikatanom. Apueras ang corona ay panagtubo na duwang suli. Yan duwang sa ikatanom mo pa de. Nga na.
So initial na kapital mo dito sa tanom, kinuhanan mo na ng bunga, tapos tulong pantanom. Pag naputol mo na din tulong pantanom, ay magilayon magatubo dyan. Wala katapusan na kanyan, source of income. Yan, ay pakataning, siringsan, ay pa ibang tanom. Kaya, amoy din maukudan ta sa mga pananom ta. Na, simplihan siya na siyang konsepto, pero pag inobserban ta ning maray, ay oportunidad para kita umasenso. Okay? So, dyan ko na kita mga kaibigan, mga amiga, salamat sa inyong paghinanyog. Yan. Bye-bye.